قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro na Kitab Tauhid, na ito po ay idinaan sa pagtatanong. Idinaan sa katanungan. Kabilang sa mga katanungan ay ang pagtatanong, mal hikmatu fi khalqil jinn wal insi wa mad dalil. Mal hikma fi khalqil jinn wal insi wa mad dalil. Ang kahulugan ay ano daw ang layunin o ano ang wisdom o ano ang layunin sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga engkanto at mga tao, at ano ang katibayan. Ano ang layunin sa paglikha ng Allah sa mga tao at mga engkanto, at ano ang katibayan. Ang sagot sa ganitong katanungan ay masasabi po natin na ang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha sa mga engkanto at sa mga tao ay ang pagsamba sa Allah na nag-iisa, na walang katambal. Ang pagsamba sa Allah na nag-iisa, na walang katambal. Hiya ibadatullahi wahdahu la syarika lahu. Bilang katibayan ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sa madaling kahulugan, sinabi ng Allah, hindi ko linikha ang mga engkanto at mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So ang pagtatanong sa ganitong katanungan, ganitong klaseng katanungan na ano ang layunin ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ano ang layunin ng Allah sa kanyang paglikha sa mga engkanto at sa mga tao? Bakit po nararapat malaman? Bakit po nararapat malaman at maunawaan? Dahil sa tayo mismo ang nakakaalam at nakakaunawa na kung ang isang tao na hindi niya alam kung ano ang kanyang layunin sa kanyang paglalakbay ay kabilang sa masamang maidudulot ay yung sasayangin niya ang kanyang oras, sasayangin niya ang kanyang panahon, sasayangin niya ang kanyang oras sa mga bagay na hindi kapaki-pakinabang. Sasayangin niya ang kanyang oras at mga panahon sa mga bagay na hindi niya mapapakinabangan. Ito ang tao, hindi niya alam ano ang kanyang
layunin sa kanyang paglalakbay. Kabilang sa kanyang maidudulot na masamang maidudulot ay ang maaaksaya o hindi niya mapapangalagaan ang kanyang oras. Kailangan po natin malaman at maunawaan kung ano ang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha sa atin. Para po tayo makasigurado, para po tayo makatiyak na lahat ng ating mga gawain, ito ay mapapakinabangan po natin. Lahat ng ating mga gawain ay ito ay ating mapapakinabangan. Dahil sa nasa atin yung pag-uunawa. Ang pag-uunawa na ang layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw ay ang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat, ito ang dahilan kung bakit maunawaan kung ano ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Panginoon Allah sa kanyang paglikha sa atin. Nalaman po natin na ang tamang isasagot ay ang pagsamba. Ang layunin ng Allah sa kanyang paglikha sa atin ay ang pagsamba sa Kanya na nag-iisa na walang katambal. Nag-iisa na walang katambal. Bilang katibayan ay yung sinabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linika ang mga engkanto at mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Ito ang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha sa mga engkanto at sa mga tao. Kaya ang taong hindi niya naunawaan ang tinatawag na pagsamba sa nararapat magiging Panginoon ang Allah, siya yung taong matatawag na hindi niya alam kung ano ang kanyang layunin dito sa mundong ibabaw. Siya yung taong matatawag na hindi niya alam kung ano ang kanyang layunin dito sa mundong ibabaw. Dahil sa hindi niya alam kung ano ang layunin ng Allah sa kanyang paglikha sa kanya, ay ang mangyayari ay sasayangin niya ang kanyang oras. Sasayangin niya ang kanyang oras. Ito ay kanyang gagamitin sa mga bagay na hindi niya mapapakinabangan at lalong hindi niya mapapakinabangan pagdating niya sa kabilang buhay. Kahit sabihin naman natin na ang mga bagay na ito ay kanyang mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw, pero dahil naman sa hindi nakapasok sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, ito ay hindi niya mapapakinabangan. Ito ay hindi niya mapapakinabangan sa kabilang buhay. Kaya ang nararapat po, isa po sa nararapat sa atin
ay maunawaan ang talata na ito. Yung binanggit natin kanina, binikas natin kanina, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dapat po natin ito maunawaan at dapat po natin ito paniwalaan. Ano ang kahulugan ng talata na ito? Nalaman po natin na ang kahulugan ay naikwento ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na katiyakan hindi niya linika ang mga engkanto at mga tao maliban lang sa siya ang kanilang sambahin. Siya ang kanilang sambahin. Ito ay sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pagsamba. At ang sinasabi na pagsamba sa Kanya ay ta'atuhu biimtithali ma amaw wajtina bima naha. Ito ang sinasabi na pagsamba sa Kanya. Ano ang kahulugan? Ang kahulugan na pagsamba sa Allah ay ang pagsunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa anuman ipinag-utos ng Allah. Ta'atuhu biimtithali ma amar, ang pagsunod sa Allah sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa anuman ipinag-utos ng Allah. Wajtina bima naha, at pag-iwas sa mga bagay na bawal ng Panginoon, pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang matatawag na pagsamba sa Allah. Kaya masasabi po natin na ang taong hindi niya isinasabuhay ang isang sa mga ipinag-utos o di kaya ang mga pinag-utos ng Allah at hindi niya iniiwasan ang mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung taong matatawag na hindi niya naunawaan ang layunin niya dito sa mundong ibabaw. Kaya ang taong hindi niya naunawaan ang kanyang layunin dito sa mundong ibabaw, siya yung taong matatawag na talunan o nalugi dahil po sa aaksayahin niya ang kanyang oras, panahon, o sasayangin niya ang kanyang oras at panahon sa mga bagay na hindi niya mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw, at higit sa lahat, hindi niya mapapakinabangan pagdating niya sa kabilang buhay. Hindi niya ito mapapakinabangan sa loob ng kanyang libingan, at lalo na kapag tayo po ay dumating sa kabilang buhay. Naunawaan po natin kung sino ang matatawag na hindi niya nalaman, hindi niya naunawaan ang kanyang layunin dito sa mundong ibabaw. Sino ang matatawag na taong hindi niya naunawaan ang kanyang layunin dito sa mundong ibabaw? Ang taong hindi niya naunawaan ang kanyang layunin dito sa mundong ibabaw ay siya yung taong hindi sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon Allah sa pamamagitan ng pagsasagawa sa kanyang ipinag-utos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal. Kaya ito po ang layunin ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha
sa mga engkanto at mga tao. Ito ang naibigay na kahulugan sa kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linika ang mga engkanto at mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Kaya maari po natin pulutan ng mga magagandang aral ang talata na ito na ating binigkas. Unang aral na atin mapupulot sa talata na ito ay ang pagiging obligado sa mga engkanto at sa mga tao ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba sa Kanya. Ibig sabihin, obligado sa lahat ng mga engkanto, lahat ng mga tao, ang pagbubukod tangi sa Allah sa pagsamba sa Kanya. Pangalawang aral na ating mapupulot sa talata na ito ay ang pagbabanggit sa layunin sa paglikha. Nalaman po natin ano ang layunin ng Allah sa kanyang paglikha sa mga engkanto at sa mga tao. Pangatlong aral na ating mapupulot ay katiyakan ang sinumang tagapaglikha, lumikha sa lahat ng mga linikha, siya yung nararapat sambahin. Siya yung nararapat sambahin. Dahil sa sino man ang hindi niya kayang lumikha ay hindi nararapat sambahin. Yun ang maunawaan natin sa kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linikha. Binanggit niya ang paglikha upang mapangawakan na katibayan na siya ang nararapat sambahin dahil sa siya ang tagapaglikha. Tinawag niya, sinabi niya, siya ang lumikha sa mga engkanto at sa mga tao. Hindi ko sa kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linikha ang mga engkanto, mga tao. Ibig sabihin, siya ang lumikha sa mga engkanto at sa mga tao. Dahil sa siya ang lumikha sa mga tao at mga engkanto, ay siya ang nararapat sambahin. Yun ang pangatlong aral na ating mapupulot sa talata na ito. Ano yun? Katiyakan ang sinumang tunay na tagapaglikha sa lahat ng mga linikha, siya ang nararapat sambahin. Nalaman po natin na kung sino man ang hindi tagapaglikha, ay hindi natin pwedeng gawin na Panginoon. Hindi siya nararapat sambahin. Dahil siya ay hindi tagapaglikha, ang nararapat magiging Panginoon, nararapat sambahin ay sinuman ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha. Pang-apat na aral na ating mapupulot sa talata na ito ay katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya kailangan, wala siyang pangangailangan sa kanyang mga linikha. Huwag natin sabihin na ang kanyang paglikha sa atin ay kakailanganin ng Allah. Hindi niya kailangan. Tayo ang nangangailangan sa Kanya dahil sa ang pinagkaibahan ng tagapaglikha at mga linikha. Yung tagapaglikha, hindi niya kailangan yung kanyang linikha. At yung mga linikha, kakailanganin nila ang tulong ng sinumang lumikha sa kanila. Kakailangan nila ang tulong ng sinumang lumikha sa kanila.
Kaya bilang awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magawa ng isang tao o upang maipagkaloob sa isang tao ang kanyang kakailanganin dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay, ay ang maisabuhay niya ang anuman layunin ng Panginoon Allah sa kanyang paglikha sa kanya. Ang maisabuhay niya anuman ang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha sa kanya. Ito ang pang-apat na ating mapupulot na aral sa talata na ito. Panglimang aral na ating mapupulot ay ang pagtitiyak sa mga wisdom o mga layunin. Ang pagtitiyak na mayroon na papaloob na mga layunin sa mga gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit yung isang bagay, napakaliit na isang bagay na kabilang sa linikha ng Panginoon, ito po ay linikha ng Panginoon na may layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa isang bagay na ito. Ang pagtitiyak, ito ang panglimang aral na ating mapupulot sa talata na ito, ang pagtitiyak na ang mga gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala, patulad ng kanyang paglikha sa lahat ng mga linikha, ito po ay napapalooban ng layunin. Ito po ay napapalooban ng layunin. Katulad ng paglikha ng Panginoon sa mga bagay na ating kinatakutan. Katulad ng mga uring karamdaman o mga masasamang kalagayan. Lahat po ito ang tagapaglikha sa kanila ay ang Allah, at ito ay may layunin ng Allah sa paglikha niya sa kanila. Bawat isang bagay na linikha ng Panginoon Allah, ito ay hindi mawawalaan ng layunin. So alhamdulillah, naipaliwanag po natin ang kabilang sa mga katanungan na ating pag-aaralan. Ano ang layunin ng Allah sa kanyang paglikha sa mga engkanto at mga tao, at ano ang katibayan, at bakit natin kailangan maunawaan ang layunin ng Panginoon Allah sa kanyang paglikha sa atin, at nalaman po natin kung sino talaga ang taong matatawag na nalugi, na tunay na pagkakalugi, at sino talaga ang taong matatawag na hindi niya naunawaan ang kanyang layunin dito sa mundong ibabaw. So dalangin po natin sa Allah, tayo po ay kanyang panatiliin sa ating sa ating paniniwala sa kanya hanggang sa dito po tayo maabutan ng kamatayan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.